Pinag-aaralan na raw ang pagkakaroon ng regulatory body sa social media para malabanan ang fake news ayon sa Malacanang. Pero para sa dating opisyal ng palasyo, mismo ang pamahalaang Marcos Jr. naman daw ang pinanggagalingan ng fake news. Samantala, kukumpirmahin ng palasyo sa DILG chief ang katotohanan tungkol sa kontrobersyal na rescue operation sa dinukot na Chinese student. Si Cresalyn Catarong sa report. Panahon na raw na magkaroon ng regulatory body sa social media. Ito ang inihayag ng Presidential Communications Office o PCO Secretary Jay Ruiz. Sinabi niya sa movies, may nagre-regulate na kung saan saklaw ito ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Gayon din ang radyo at TV. Subalit pagdating sa online ay pinapabayaan naman daw na puro fake news ang lumalabas. Ang binanggit na halimbawa rito ng kalihim ay kapag may anunsyo ang gobyerno na walang pasok pero may nagpakalat naman ng fake news na may pasok. Ang mga ganitong senaryo ay nagdudulot anya ng kalituhan sa mga tao kung sino ang paniniwalaan. Punto ni Ruiz, kung blogger o social media influencer man, kailangang tanggap din ng mga ito ang kanilang responsibilidad sa publiko, lalo na raw kung patungkol sa mga mabibigat na isyu sa lipunan. Kaya sambit ng PCO chief, pinag-aaralan nila ngayon ang pagkakaroon ng regulatory body sa social media. Sa ginanap naman na press briefing sa Malacanang, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na dapat makipag-ugnayan o makipagtulungan din sa mga mambabatas sa Kongreso hinggil dito dahil sila din naman ang gagawa ng batas. Sa kabilang banday, naniniwala si Castro na napapanahon ang pagkakaroon ng regulatory body para rito. Separate na regulatory body for the social media ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lehitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. At kaugnay ng fake news, mali raw ang inilabas na ulat ukol sa pagka-rescue ng Chinese student na dinukot sa Taguig City. Noong nakaraang linggo nang iniharap sa palace briefing ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya, ang pambansang pulisya, partikular ang Anti-Kidnapping Group Chief na si Police Colonel Elmer Ragay, kaugnay ng nasabing usapin. Lumabas naman sa paunang investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na hindi naman daw pala nasagip ng Anti-Kidnapping Group ang 14-year-old na foreign national. Taliwas ito sa umano'y maling ipinalalabas ni Rimulya na may rescue operation ng Anti-Kidnapping Group sa kaso ng estudyanteng dinukot mula sa International School sa BGC Taguig. Tugon naman ng palasyo sa isyong ito, kukumpirmahin nila kay SILG Rimulya kung ano ang katotohanan dito. May ilang concerns daw kasi na baka nabigyan ng fake news si Secretary Rimulya na siya namang naibahagi rin ng kalihim o nai-report sa Pangulo. As of now, kung yan po ang nababalita, titignan po natin, i-verify po natin kung ano po talaga ang katotohanan dito. Kung ano man po ang katotohanan, manggagaling din po yan sa amin. I-confirm lang po natin kay Secretary John Vic Rimulya para po mas detalye ang ating pagsagot. Patungkol pa rin sa fake news, una nang binigyang diin ng dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo na mismong ang kasalukuyang pamahalaan ang pinanggagalingan umano ng mga maling impormasyon. Ayon kay Panelo, isa sa pinakamalaking halimbawa nito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang armas ang mga sumalakay na otoridad sa naganap na 16-day siege ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Tingnan niyo yung ginawa nila sa KOJC. Hindi po ba? Nakita natin. Buong mundo, napanood natin. Kung paano sinalakay ng mga armadong pulis. Special SWAT teams. Armado high-powered sinalakay. In fact, may namatay pa nga At maraming nasaktan. Pero nung tinanong ang pamahalaan, tinanong si Presidente ni Marcos Jr., sabi niya, wala namang armado doon. Hindi ba fake news yun? Pinunari ng dating palace official ang misleading statements ni Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin sa kontrobersyal na issue ng blank items sa BICAM report ng 2025 national budget. Anong sabi ng gobyerno? Yan, CES. Sinundan ni Presidente Marcos Jr. Wala namang blanco Tingnan ninyo yung batas, General Appropriations Act. Walang blanco doon. Hindi ba fake news yun? Kasi hindi naman yan ang pinag-uusapan nung in-expose yung blanco doon sa
BICAM report. Bukod dito, pinapaniwala lang din daw ng pamahalaan ng publiko na kontrolado na ang sitwasyon ng kriminalidad pati ang iligal na droga. Maraming mga kriminalidad na pangyayari na nakikita ko ng tao, nararamdaman. Takot nga ang lumakad ngayon Dahil nga naglipanan na naman yung mga drug addicts. O hindi ba fake information yon, fake news yung pag sinasabi, hindi, okay ang mapayapa, hindi totoo yun. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.